Yan, magandang umaga po sa ating lahat. At I pray tayo po ay ready na sa pakikinig ng salita ng Diyos, handa, at merong mga notebook, maging merong Bible. Tayo po tayong lahat at buksan po natin ating mga Bible sa iba't ibang mga passages. And just to prove a point this morning before we start our study. Punta muna tayo ng Romans chapter 1. Book of Romans chapter number 1. Basahin po natin verse number 7. Read. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Punta po tayo ng 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verse number 3. 1 Corinthians 1 verse 3, ready read. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Verse number 2. 2 Corinthians 1 verse 2. Ready, read. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 verse 3. Galatians 1 verse number 3. Sunod-sunod lang po yan ng mga book. Galatians 1 verse 3, ready read. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Galatians and Ephesians na ba to? Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 2. Ephesians 1 verse 2, ready read. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Verse number 2. Philippians 1 verse 2. Ready read. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Colossians chapter 1. Colossians 1 verse 2. Ready read. To the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kasunod nito, Thessalonians. 1 Thessalonians 1. Verse number 1. Ready, read. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians chapter number 1. 2 Thessalonians chapter 1, verse number 2. Ready, read. Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 1 Timothy chapter 1, verse number 2. 1 Timothy chapter 1, verse number 2. Read. Unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse number 2. 2 Timothy chapter 1, verse 2. Ready, read. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Titus chapter 1. Titus chapter 1,
verse number 4. Titus 1 verse 4, read. To Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Lastly, Philemon. Philemon verse number 3. Philemon verse 3, ready, read. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Tayo po'y makakaupo. Bro, paabot naman yung yung panyo ko na nasa likod lang bag. Sa likod lang. Wala sa loob, sa likod. Yan. Salamat. Okay. So mula po doon sa atin pong mga binasang talata, particularly sa mga umpisa na mga sulat ni Apostle Paul, ay mapapansin po natin yung katagang grace and peace. Tama po? Grace unto you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. At napakahalaga po na maintindihan na ang ating panahon ay panahon ng biyaya at kapayapaan. No? Grace and peace. Turn your Bible in 2 Corinthians chapter 5 at atin pong pag-uusapan ngayon ay wala pong iba kundi ano ba yung komisyon o ano ba yung dapat nating gawin or itinalaga sa atin ng Panginoon na gawin in relation to the souls of men, no? Sa mga kaluluwa ng mga tao. 2 Corinthians chapter 5 verse number 18 to 21. Babasahin ko po, sundan nyo sa inyong mga mata. Verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So dito po, sa talatang ito in 2 Corinthians chapter 5, binigay po dito kung ano ang ministry na meron po tayo ukol sa kaluluwa ng tao, particularly sa pagkaligtas ng isang tao. And that is the ministry of reconciliation. Ministry of reconciliation. Yan yung term, that's the Bible term, yan ang binigay ng salita ng Diyos. We have the ministry, anong sabi? In verse number 18, hath given to us the ministry of reconciliation. This book, particularly yung mga books ni Apostle Paul from Romans to Philemon, are letters to churches and to individuals. Yung Timothy, yung Titus, yung Philemon, that is written to individuals. Yung Romans hanggang Thessalonians, that is written to, those are written to churches, local churches, mga kapatid. But the general theme ay lahat ng mga tao na ito at iglesia na ito ay parte ng katawan ni Kristo. Lahat ng mga sumampalataya kay Kristo Jesus ay naligtas at nagkamit ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Okay? And as saved people, meron pong pinapagawa sa atin ang Diyos. Meron pong pinapagawa sa atin ang Panginoong Hesukristo. Amen. And this ministry is called Ministry of Reconciliation. Ministry of Reconciliation. Most commonly, sa maraming mga simbahan, ang palaging kino-quote na marching order, ibig sabihin, yun yung parang utos talaga ng Panginoon para susundin ay yung Matthew 28. Okay? Punta tayo doon, Matthew chapter 28, and that is cross-reference to other Gospels, pero ang titignan lang natin dalawa lang, sa Matthew lang saka sa Mark. Matthew chapter 28,
Matthew chapter number 28, verse number 18. Matthew chapter 28, verse number 18. The Bible reads, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." Then, ito po yung sinusunod ng marami mga simbahan. Ito yung nakapaskil sa marami nilang mga simbahan. "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." So, that is the marching order of a lot of churches sa ngayon. Pero punta ka ng Mark chapter 16, a cross-reference to that passage, at may kita natin yung other side, or kung ano po yung tinutukoy ni Jesucristo. At hindi ko masyadong expose ito, exposited to this morning. Pero gusto ko lamang mag-create ng contrast between the ministry of reconciliation and between the great so-called commission found in Matthew 28 and Mark 16. In Mark chapter 16, verse number 15, the Bible reads, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is" what? Baptize. Ano pong mangyayari kapag naniwala at nabautismuhan? Maliligtas. Yan ba ang teaching natin? Yan ba ang preaching natin? Yan ba ang turo sa atin mula sa salita ng Diyos? Of course, this is the Word of God. But is it to you? Yun ba ay para sa iyo? Sa iyo ba isinulat yung maniwala ka at mabautismuhan ka para ikaw ay maligtas? "But he that believeth not shall be" what? "Damned." Verse 17. "And these signs." Note, Matthew 28 and Mark 16 ay cross-reference mga kapatid. And in verse number 17, ang sabi po, "These signs shall follow them that believe. In my name they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall" what? "Recover." That is why marami mga simbahan, Pentecostal churches, charismatic churches, mga kapatid, ang gumagawa po nito, may mga ahas pa nga sa services. Kumukuha pa ng ahas yung mga venomous snake at kinukuha nila at kiniklaim nila that this is the commission of the Lord. Kung kumuha ka man ng ahas sa iyo, ay hindi ka mapapahamak o hindi ka malalason. Okay? It is clear in these passages na yun yung tinuturo ng talata pong yun. Okay? But the so-called Great Commission ay marami po ang ino-omit. Ibig sabihin, hindi sinusunod. Simula verse 17 to 18, madalang lang ang baptist na mag-practice nun. May baptist na maniwala sa tongues, iilan. May baptist na magpapalayas ng devils, iilan. May mga baptist na speak with new tongues, iilan. May mga baptist na mag-take up serpents, sila yung serpent. Hindi. Iilan. And if they drink any deadly thing, kung may iinom man ng formalin, iinom ng muriatic acid, kung anumang deadly thing yan, it shall not what? Hurt them. No? Kaya napakaraming problema ang maidulot kapag maling utos ang iyong napulot, mga kapatid. So, kailangan yung utos na para sa atin, maliwanag na alam mo kung saan mo matatagpuan. Bakit po? Kapag hindi natin kinuha yung utos na para sa atin, na-neglect mo at hindi mo nasunod yung utos na yon. So, in 2 Corinthians chapter 5, yan ang maliwanag pa sa sikat ng araw kung anong utos sa atin ng Panginoon. We are engaged in a ministry. Tayo po mga kapatid ay kabilang at tayo po ay nakapaloob at kasali sa ministry na ito na tinutukoy ng Biblia, sabi ng verse number 18 at sabi ni Apostle Paul, the ministry of what? Reconciliation. Kanina, kaya ko po inintruhan na binasa natin yung mga unang passages dito sa Pauline epistles at binanggit grace and peace, grace and peace, grace and peace, grace and peace. Dahil yan ang ministry of reconciliation, mga kapatid. God is offering grace and peace to man today.
Nag-offer siya, ini-extend ng Diyos yung kamay niya ng biyaya at kapayapaan sa mga tao. So before delving sa mga passages po na ito, let us define what is reconciliation. Ano po ang reconciliation? What is reconciliation? So, doon sa talata, doon sa passage po natin mga kapatid, ay may ilang mga terms na ginamit, di ba? Merong reconciled, that is past tense. Merong reconciling, that is present tense. So, ang i-define ko lang ay dito na lang ako para malapit lang tayo. Reconciliation. Una, the act of reconciling parties at variance. Minsan po ba nagtingin na kayo sa dictionary at pati yung meaning di nyo maintindihan? Renewal of friendship after disagreement or enmity. Yan. Pangalawa, tatlo lang ito eh. In Scripture, sabi niya, by the way, kinukuha ko po ito sa Noah Webster 1828 Dictionary, pre-download sa Play Store. No? So, bakit po yung 1828 Noah Webster? Kasi at least, si Noah Webster, yung kanyang mga definition, kinuha niya rin sa Bible. No? Medyo ano siya eh, Kristiyano rin to eh. In Scripture, the means by which sinners are reconciled yan, and brought into a state of favor with God. After natural estrangement, or enmity. Yan siya. Then, the atonement expiation. The expiation. Po kayo mag-alala. Ako rin po, sinerch ko rin lahat na nakalagay dyan eh. No? Agreement of things seemingly opposite. Yan. Different or inconsistent. Okay, napakarami. So, to define the word reconciliation, mga kapatid, ang sabi sa atin ng dictionary, sa una, the act of reconciling parties at variance. So, ang sinasabi niya, mayroong variance, mayroong hindi pagkakasundo, mayroong pag-aaway. At ang reconciliation ay paano mo sila pagbabatiin. Paano mo sila gagawin na okay ulit sila. So meron po kasing problema or merong disagreement o hindi pagkakasundo or merong pag-aaway, hindi sila pinagkakasunduan, kaya po may need ng reconciliation. Kung wala pong ganon, hindi mo kailangang ma-reconcile. Bati naman pala kayo eh. Kung bati ang dalawang party, hindi nila kailangan mag-reconcile. They are reconciled. Pero kung merong rift o kung merong division mula sa dalawang ito o merong
hindi pinagkakasunduan ang dalawang party, then there's a need for reconciliation. May kailangan na pagbabatiin. No? Kailangan na pagkakasunduin. Nakuha po? So sabi niya, in Scripture, the means by which sinners are reconciled and brought into a state of favor with God. So, ang context po natin, ang pinag-uusapan natin sa reconciliation, mga kapatid, ay paano ang tao ipagkasundo sa Diyos. Bakit kailangan na ipagkasundo ang tao sa Diyos? Dahil po, mayroong problema, mayroong di pinagkasunduan, mayroong lamat sa pagitan ng relasyon ng Diyos sa tao. At ano po yun? Kasalanan. Kasalanan. So, kaya may need, kaya may pangangailangan na reconciled or magkaroon ng reconciliation. Bakit kailangan na ang dalawang party, ang Diyos at ang tao, ay pagkakasunduin? Bakit po? Dahil may problema. Dahil may lamat. Dahil mayroong pumapagitan na enmity. Pinag-awayan. No? Di naman ang Diyos ang umaway sa tao eh. Ang tao ang umaway sa Diyos. Nung nagdeklara ang tao ng rebellion, nung sinuway niya ang Diyos sa utos nito. No? So, pangatlo, agreement of things seemingly opposite. So, ito ginagamit to minsan sa doktrina. Ay, hindi ko ma-reconcile yung verse na to. Tama? So, kapag merong kunyari, hindi magkasundo yung talata, iniisip mo, paano ba to ma-reconcile? Yan yung term eh. Paano ko ma-reconcile yung dalawang passage na ito? Seemingly contradictory or hindi ko maintindihan. So yun yung term na, ito yung pangatlo, agreement of things seemingly opposite, different or inconsistent. So, mula dito sa mga definition po na ito, we should get the idea na ito po yung ministry natin, mga kapatid. And it is the ministry of reconciliation. Kung paano pagbabatiin o pagkakasunduin ang Diyos at ang isang makasalanan. Ang Diyos at ang tao na nahiwalay sa Kanya. Pero bago yun, intindihin natin the origin of enmity. O kung saan nagmula yung pag-aaway na ito. Anong pinagmulan ng sigalot o anong pinagmulan ng hindi pagkakaunawaan between God and man. No? So let us study the origin. So ito, I hope, isang best ko lang ilagay ang timeline natin. 2 sides lang this morning. Nawa, maintindihan natin. 2 sides. Before the cross, after the cross. Dalawa lang. Bago ipako si Kristo, pagkatapos na nabuhay na si Kristo mula sa mga patay. So, times past, but now. So, dalawa lang na time, period, ang ating pag-usapan when it comes to the ministry of reconciliation. So, Romans 5 verse 12. Romans 5 verse 12. Diyan pa po ba kayo? Amen. Romans chapter number 5 verse number 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. And so death passed upon all men, for that all have sinned. So there is this man in times past named Adam. By Adam, sin entered into the world. Tama? Dahil kay Adan, pumasok po yung kasalanan sa sangkatauhan, sa sanlibutan. Nagdeklara siya ng rebellion sa Diyos. Maliwanag ang utos ng Panginoon. Lahat yan pwede niyong kainin. Maliban, diyan sa
bunga ng puno ng kaalaman na mabuti at masama. Kahit ano, atis, mangga, anong gusto nyo dyan? Masarap na prutas, lahat pwede nyong kainin. Napakasarap po nun, wala pang pesticide nun eh. No? So, binigay sa kanila ng Diyos lahat ng pwede na yung kakainin, maliban lang sa isa. Isa lang naman ang pakiusap ng Diyos eh. Huwag niyong kakainin yun. No? Sapagkat sa araw na kainin niyo yun, thou shalt surely die. Sigurado na kayo mamamatay. Tama po? Pero nagdeklara ang tao ng rebelyon laban sa Diyos. Kinain niya yung bunga at ang kamatayan at ang kasalanan pumasok po sa sanlibutan. Romans chapter 1. As a result of this disobedience, as a result and a consequence of this rebellion, mga kapatid, verse number 18, Romans chapter 1, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Nakita po natin? Hindi basta-basta palagpasin ng Diyos ang kasalanan. God's wrath is revealed from heaven, ay naihayag mula sa langit against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Mga kapatid, wag sana po nating isipin na nung tayo din ay niligtas ng Diyos, na ang Diyos ay okay na magkasala tayo. Dahil in the first place, mga kapatid, kaya namatay si Kristo ay dahil sa ating kasalanan. So hindi gusto ng Diyos na tayo ay magkasala kapag tayo po ay naligtas. That is not God's will. Hindi yun kalooban ng Diyos. Pero ang point natin this morning, because of that disobedience from Adam, dahil sa kanyang pagsuway, yung puot ng Diyos ay naihayag mula sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. Verse 19, Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power in Godhead, so that they are without excuse. Preacher, paano yung mga tao na nandoon sa kasulok-sulukan ng gubat? Paano sila makakapakinig? Anong sabi ng Bible? They are without excuse. They are without what? Bakit po walang excuse? Kasi alam naman nila eh. God hath shewed it unto them, verse 19. Alam nila na may Diyos. Sa history books, sa araling panlipunan at sa maraming mga libro, paano nagsimula ang tao? Diba, nagsimula siya na, di po ba, yung civilization of man, parang nagsimula sa mga gubat-gubat lang, mga ganun, tapos mga nakatapis lang sila, ng mga kung ano-ano. Pero mga kapatid, the civilization of man started, no, diba, nagkasala ang tao. Kasala. Ang Diyos ang nagdamit sa tao. Ang tao ang naghubad. Nakuha? Hindi ang Diyos, ibig sabihin nung nagsimula si Adan at si Eva, hindi sila nagsimula na parang mga nomad na nakatira sa mga bulumundukin. Hindi po. Nagsimula sila ng ang Diyos ang nagdamit sa kanila dahil nagkasala sila eh. Nagkasala sila. Tapos, dinamitan sila ng Diyos and then pinalaki nila yung mga anak nila. Ang problema, ano nangyari sa tao? Verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Pag narinig nila ang Diyos, hindi nila gusto ang Diyos. Bakit? Para bagang ayaw kasi ng Diyos yung gusto niyang gawin. Ayaw ng Diyos yung last nila na gagawin nila. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Hindi nila niluwalhati ang Diyos bilang Diyos. Neither were what? Nandiyan pa po ba kayo sa verse 21? Neither were? So isa sa mga unang kasalanan ng tao, kaya siya nagkasira-sira ay hindi siya marunong magpasalamat.
Yan ang pinakaunang mga problema at kasalanan ng tao na hindi siya naging mapagpasalamat sa Diyos sa kung anong binigay ng Diyos at sa kung sino ang Diyos. No? So we should be thankful for who God is. Kailangan magpasalamat tayo sa kung sino ang Diyos. And also, kung ano yung kalooban ng Diyos, pasalamatan natin, mga kapatid. Anong nangyari sa tao? In the beginning, hindi siya nagpasalamat. At anong nangyari? But became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Praise God, meron tayong mga young people still sa church na ito. But let them know and let them realize that the wisdom of this world is foolishness with God. Kung yung karunungan ng sanlibutan na ito, kahit gaano pa sila kagaling, kahit gaano pa sila katalino, kahit gaano pa sila kasikat, kahit gaano pa sila kung anong naabot nila sa buhay na ito, kapag kinumpara mo sa kaalaman ng Diyos, ay kamangmangan. Amen. Saan masayang mga kabataan? Party-party. Sa mga sayaw-sayaw. Di po ba? Sa mga gala-gala. Magpapaalam sa magulang, mag group work. School activity. May school activity ba na nag-holding hands? No? So, professing themselves to be wise. Ano po nangyari? They become fools and change the glory of the uncorruptible God into an image. Nireduce nila ang Diyos. Anong ginawa nila? Ayaw namin yung Diyos na kilala namin. Kasi nagpakilala na ang Diyos sa tao. Alam ng tao yun. Alam ng tao na may Diyos. Pero ayaw niya yung Diyos na yun kasi masyado daw controlling. Ayaw niya yung Diyos na yun kasi tinuturuan siya kung anong dapat niya gawin. Magaling kaya siya. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng image ng Diyos. Gumawa sila ng their own version of God. Diba? Diba kung ngayon, anong pinakasikat? Made in China. Made in Japan. Gumawa sila ng Diyos. Made in my imaginations. Ginawa sa aking imahinasyon. At ano nangyari? Iniba nila, change the glory of the uncorruptible God into what? An image made like to corruptible man. Anong mga pinalit nila? Anong ginawa nilang Diyos? Tao. Ibon. Mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang. Di po ba? Nothing changed hanggang ngayon. Ang mga tao ang sinasamba, mga artista, mga idols. Diba? Kaya nga ang tawag sa kanila, idol eh. Doon pa lang, hindi mo pa ba nahalata yun? Idol na nga yung tawag sa kanila eh. Wow! Diba? Deep theology. Mga kapatid, hindi po. So, kailangan maintindihan lang natin that Adam, pumasok ang kasalanan sa libutan, God's wrath is revealed because of all ungodliness and unrighteousness of men. Hindi gusto ng tao ang tama. Hindi gusto ng tao lumakad sa kagustuhan ng Diyos. Di po ba, preacher, I have a choice? Yes. You completely have a choice. No? Pero choice mo kung ayaw mo sa Diyos at kung ayaw mo sa Diyos, receive the wrath. Receive the wrath. No? Yun lang yun. At kasunod nun, ano pong nangyari? In verse number 10 ng Romans 5, Romans chapter 5, verse number 10, ginagamit natin itong verse para sa salvation, pero let me apply this in this context. For if, when we were enemies. So since si Adam ay nagkasala laban sa Diyos, ang tao ay naging enemy of God. Naging kaaway na tayo ng Diyos. No?
So, kailangan ba magkaroon ng reconciliation? Meron na eh. Magkaaway na. Tama? Ibig sabihin, dahil meron ng pag-aaway o kaaway na tayong itinuturing ng Diyos, meron ng kailangang kasunduang mangyari. Kailangan magkaroon ng kasunduan sapagkat kung hindi, lulunukin mo ang puot ng Diyos. You will drink of the fierceness of the wrath of God. At kung nasubukan mo ng mapagalitan at ma-disiplina na magulang mo, times infinity mo yung wrath of God towards sin. Kung dun pa lang sa pagpiprito ay takot ka ng matalsikan ng mantika, huwag mo nang pangarapin yung init ng apoy sa impyerno. No? So we became enemies. Colossians 1:21. Mas lalo pang lumala kasi nagkasala ang tao, di po ba? Pagkatapos nun, ang dami ng ginawang kasalanan. Sinundan pa, tinamihan pa, pinalawak pa, mas pinalawak, mas pinalaki, mas pinarami. Kasalanan. Ganon. Ganon yung nangyari. Colossians chapter 1, verse number 21. Ano po ang sinulat? And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works. Nakita po natin, ano ang naging designation ng mga tao? Tayo daw kuminsan ay na-alienated, nahiwalay. Ang hirap kaya, no? Ang tawag sa ibang mga lahi, kapag nagpunta dito sa bansa natin, alien sila. At kung dito na sila titira, resident alien. Diba? Yan ang term, kahit nga sa batas, yan ang term, alien. At tayo po nahiwalay, naging alien daw tayo. At kaaway sa ating mga isip. By what? Wicked works, mga kapatid. So, nakita natin that's the origin. Yun yung pasimula. Doon nagsimula, doon nanggaling. Kung bakit po kailangang ng reconciliation. Dahil mayroong lamat at merong enmity na nangyari. Enmity, enemy, di ba? Katunog. Meron na tayong parang away between us and God. Dahil sa kasalanan, mga kapatid. So, babasahin ko pa ang mga resulta ng enmity na yon. Mga resulta. Sa Romans 1:18, nabasa na natin kanina, naging subject tayo sa puot ng Diyos. We became subject to the wrath of God. Bilang mga hintil, Ephesians 2:12, tayo po ay naging estranghero mula sa covenants of promise. Babasahin ko. That at that time, Ephesians chapter 2 verse 12, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and what? Anong sabi ng nanay sa kanyang anak bago pag makikipag-usap sa ibang tao? Anak, don't talk to strangers. Ano ibig sabihin ng strangers? Di mo kilala. Tama? Yung ngayon mo lang nakita, sino ba tong tao na ito? So tayo daw po, verse number 12, mga kapatid, in time past, that at that time, di ba, tayo po ay estranghero from the covenants of promise. Anong ibig sabihin mo, preacher? Walang pinangako sa atin. I am not promised anything. Kasi, based sa covenant ha? Based sa covenant. Kasi ang covenant, ipinramis kanino? Abraham, Isaac, Jacob, Israel, and the rest is history. So, tayo, bilang mga Gentiles, iyan ang sabi po ng Bible. Iyan ba ay inimbento natin o yan ay nakasulat dyan? Anong sabi niya? Context, akyat ka. Verse 11, sabi niya, alalahanin mo na ikaw noong panahong nakalipas
hentil ka. Gentiles ka eh. Tama? Hentil tayo sa laman. Verse 12, at estranghero ka from the covenants of promise. We are strangers from the covenant of promise. And also, wala tayong pag-asa. Having no hope. Nakita niyo po sa baba dyan? Having no hope. So kung Gentiles ka in times past, kung gusto mo na ikaw ay magkakaroon ng favor sa Diyos, sundin mo yung sinabi kay Abraham. Bless them that bless thee, di ba? So ipagpalain mo sa Abraham. Or, best pa, mag-proselyte Jew ka. Ibig sabihin, maging Hudyo ka. Ilagay mo yung sarili mo doon or magpa-convert ka sa kanila. Pero, may pride din ng mga Gentiles. Ba't namin gusto yung mga Gentiles? Kukunti lang na mga yan. Sino ba yung mga yan? Diba? Eh habang ang Gentile world, lumalaki, dumadami sila, sinasamba nila si Baal, sinasamba nila si Draco, lahat ng mga uri ng mga idols, sinasamba nila. Sino ba yung God of Israel? Diba? So, in that context, mga kapatid, we are having no hope. Ano pa? Without God in the world. Yan po tayo. O, dadagdagan ko pa. Resulta yan ng enmity ha. Ito, yung pagiging kaaway natin sa Diyos, yan ang naging result yung mga binabasa natin. Romans chapter number 5. Romans chapter number 5. Dadagdagan pa natin. Ano pang mga naging resulta, mga kapatid, ng kapabayaan ni Adan at ng tao. Romans chapter 5, verse number 16. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one too. Oh, nagkaroon din ng condemnation. Ano pa? Verse number 15, akyat ka. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, many be what? Dead. So many are dead because of that enmity. Dahil sa pakipag-away natin sa Diyos. Alam niyo yun, yung hindi mo naman kaya, kinakaya-kaya mo. No? Parang ganun tayo, wala naman tayong obra sa Diyos pero ang tao, lumaban. 5:17, for if by one man's offense, death reigned by one. So naghari po ang kamatayan. Simula nung inaway natin ng Diyos. 5:18, therefore, as by the offense of one, judgment. So meron din, mahatulan din tayo mga kapatid because of sin. Because of the enmity. Dahil sa pagiging kaaway na natin ng Diyos. 5:19, for as by one man's disobedience, many were made sinners. Marami po ang naging makasalanan. Amen? Many are made sinners. Balik tayo na Ephesians 2:13. Ephesians 2:13. Dagdag mga kapatid, bilang resulta ng makikipag-away na ito laban sa Diyos, ye who sometimes were far off. So naging malayo po tayo. So wag muna natin pag-usapan yung isang Hudyo, mga kapatid. Tayo lang hintil. Malayo tayo. Far off ka. Far off tayo. Ito ba ay words of the preacher or is this the word of God? So, kailangan i-appropriate natin yung ating faith sa kung ano nakasulat sa salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayong mga hintil sa panahong nakalipas ay ano po? Walang pag-asa. Walang Diyos. Malayo. Ano pa? Estranghero from the covenants of promise. We have no claim against God. Hindi mo pwedeng sabihin pag namatay ka na, langit ako, o bakit ka naman langit? Bati kami ng Diyos. Paano kayo naging bati? Enemy ka. In what manner ka kabati ng Diyos o in what manner ka reconcile? So meron pong consideration ng reconciliation. Ibig sabihin, may mga kailangan muna o may mga kailangan tayong isaalang-alang bago mangyari yung reconciliation. Parang sa tao lang. Di po ba? Nagkasala ka, nagkautang ka, mayroon kang kailangang may damages ka. So, meron pong terms yun. Hindi na lang basta-basta, hindi, okay na yan. Diba?
May mga iba na ganun, okay na. Pero hindi lahat ganun. No? Mayroong mga kino-consider para mangyari ang pagkakasundo. Una, ang reconciliation ay between two parties. Of course. Di mo naman pwedeng pagkasunduin yung isang tao lang. Or kung hindi niya makasundo yung sarili niya, yun siguro. Hindi ko makasundo yung sarili ko eh. Dami kong problema, hindi ko alam. Sino ba ako? No? So, bahala siya. Pero reconciliation is between two parties. At sino yung dalawang partido na ito na ating tinutukoy, mga kapatid? Ang Diyos at ang tao. Dalawang partido na kailangang pagkasunduin. Pangalawang tanong, sino ang na-offend? Sino ang na-offend? Who is the offended party? So, we should answer that. Of course, ang Diyos ang offended party. Bakit? Siya yung sinuway. Siya yung sa kanya kinumit against yung mga kasalanan. Siya yung nasasaktan sa mga kasalanan ginagawa ng tao. So, He is the offended party. Pangatlo, kung merong offended, sino yung offender? Sino yung nanakit? At ano yung offense niya? What is the offense of man? Sin. Tama? And sino yung offender? Man. Number 4, gaano kagrabe ang offense? How grave was the offense? Di ba tinatanong yan? Of course, hindi lahat ng kaso o hindi lahat ng kasalanan pantay-pantay ng recompense or pantay-pantay ng, kumbaga, kapag nakapagnakaw ka ng piso, iba yung pag nagnakaw ka ng 10 milyon. Ibig sabihin lang, maring dun sa piso, isang araw ka lang sa kulungan. At dun sa 10 milyon, forever ka na. Di ba? So, magkaiba sila in a sense. So, ang tanong dito, gaano kagrabe yung nagawa ng tao? Ang kasalanan sa paningin ng Diyos, sobrang grabe. Dahil hindi matatanggap ng Diyos ang kasalanan sa langit. Sin is not allowed. Go out. Okay? Hindi mapapasok ang langit ng kasalanan. Kaya kahit si Satanas, nung siya ay lumabag sa Diyos, outside di kulambo din siya. Outside, dun siya sa safety na yon ng heaven. So, how grave was the offense? So great. At sobrang grabe. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung gaano kagrabe. Anong nakumit na kasalanan ni Adan? Nangalunya ba siya? Wala pang ibang tao nun eh. Nagnakaw ba siya? Nanakawin niya, lahat binigay sa kanila. Maliba doon sa isa. Anong kasalanang nakumit niya? Kinain niya yung pinagbabawal ng Diyos. Gutom, mga kapatid. At ano ang naging resulta ng kanyang pagsuway na iyon? Death passed upon all men. Ganon kagrabe ang kasalanan. So kung ang tanong natin, number 4, gaano kagrabe ang offense, ganon kagrabe na in fact, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at ang lahat nagkasala laban sa Diyos. That's how grave was the offense. So kung sa atin, palagpasin natin nagutom lang naman. Ang Diyos, hindi niya kailanman matatanggap ang kasalanan. That's how grave the offense is. Number 5, na-identify na natin kung sino ang offended party. That is God. Na-identify natin kung sino ang offender. That is man. Na-identify natin yung offense, which is sin. Now, in reconciliation, merong tinatawag na peace offering. And ang peace offering ay yun yung nakakapag-appease o yun yung nakakapag-satisfy sa demand ng offended party. Halimbawa, ang kasalanan ay nakapangbasag ng windshield. Pag trip lang ng bata, binasag niya. So, ang nagre-reconcile yung dalawang pamilya. So, sabi ng pamilyang nabasagan ng windshield, sige po, ipagawa nyo lang, okay na kami. So, yun yung mag-serve na peace offering. Yun yung mag-serve na appeasement. Ibig sabihin, kapag napagawa nyo na ito, na ilagay na ulit ang windshield, wala na kayong babayaran. Okay na tayo. So, yun yung hinihingi nila.
So, in this reconciliation between God and man, mayroong hinihingi ang Diyos. Mayroong requirement ang Diyos. At ang requirement ng Diyos, mga kapatid, simple lang, perfect sacrifice. Simple lang, pero sino ang kayang magbayad? Walang sino man ang matuwid. Righteous, matuwid, ang kailangang magbabayad sa offense na ito. And no man will ever pay that requirement. Number 6, may karapatan ang offended party na mag-demand kung anong gusto niya. Siyempre, kung ikaw yung nabasagan ng windshield, meron ka karapatan. Di ba merong mga nagkakasundo? Yung matapang pa, yung nakabasag. Yung matapang pa, yung nangupit. Yung matapang pa, yung nakasakit. Mga kapatid. No? Pero kailangan, maintindihan natin, di ba, sa mga, napapanood nyo po sa mga Facebook, yung mga nabubunggo, matapang pa, yung nakabunggo. Yung sana nga'y nakasagi, siya pa yung matapang. Ano po? Pero kailangan natin maintindihan kung sino yung offended party, siya yung may karapatan na mag-demand kung ano ang kailangan niya for appeasement. Para masatisfy siya. Para masabi niya na, quits na tayo, o bayad na, okay na. So ang Diyos ang may karapatan na magsabi, ito ang kailangan ko sa iyo. This is what I need. At pang-7, kailangan tanggapin ng offender, ng tao, kung ano ang consequence kung hindi magkakasundo. Kung hindi aabot sa kasunduan. Halimbawa, di po ba, nakapanapak sa galit. So, halimbawa sa batas, kailangan ikukulong yun. O ang sabi, sige po, magbayad lang po kayo ng 500,000, hindi po itutuloy ang kaso. Uminit ang ulo ngayon nung sinabihan. Ano 500,000? Sinuntok lang naman! Diba? Diba? Ganun. So, tanda natin, kung hindi marireach, yun lang naman yung ano niya eh. Kung hindi aabot sa pagkakasundo, hindi umabot sa reconciliation, then kailangan tanggapin nung tao na naka-offend ang consequence nung ginawa niya. At mga kapatid, kung hindi masosolve yung enmity na ito between God and man, nang ang cause ay kasalanan, kailangan tanggapin ng tao na ang resulta nito, eternal damnation. Man has to accept that consequence if reconciliation is not reached. Kung hindi umabot sa reconciliation, then talagang kailangan tanggapin ng tao na siya ay mapapahamak magpakailanman. At may apoy na involved. At may kadiliman na involved, mga kapatid. On a legal context, proper investigation, so merong investigasyon, may proceedings na mangyayari. At kung matagpuang may sala beyond reasonable doubt, narinig niyo yan? Pag sinabing beyond reasonable doubt, sa lahat ng ebidensyang nakalap at naipakita, sure, mula doon sa mga ebidensya na yon, beyond reasonable doubt o wala nang doubt talaga sila, okay talagang lahat ng ebidensya against sa tao na yon, kailangan talaga niyang iserve ang kanyang sentensya. The offender will have to pay or serve his sentence. To some, magbe-bail ka lang. Ibig sabihin, magbabayad ka ng halaga dahil sa danyos yun eh. Sa damages na ginawa mo. Pero sa ilan, kailangan mong makulong. Ang malala, nakakulong ka na, pinagbabayaran mo pa, umaapoy pa. At ang length, hindi lifetime, kundi forever. So that's the considerations for reconciliation. Now, hindi iyon yung ministry natin. Our ministry ay reconciliation. So ito yung gusto natin. In-explain ko lang sa inyo kung yung ministry natin na importante siya. Kasi ayaw natin na ang tao mapupunta sa kapahamakan. Ayaw natin na ang tao mag-spend ng
milyong taon at hindi pa rin tapos na siya ay mapapahamak sa lawa ng apoy. So, tingnan natin God's solution for the enmity. Ano ang solusyon ng Diyos dahil o doon sa pagiging kaaway natin ng Diyos, ano po ang naging solusyon ng Diyos? And by the way, ang Diyos ang gumawa ng solusyon kasi kahit anong gawin mo, wala eh. Walang matuwid, wala kahit isang, lahat ay nagkasalang at di nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So ang Diyos na ang gumawa ng way. Praise God. Siya nang na-offend, siya pa gumawa ng paraan. Ano? Number 1, since man could not reach, no? Dahil hindi maabot ng tao yung katanggap-tanggap na pamantayan ng Diyos. Anong pamantayan ng Diyos? Katuwiran, righteousness. Ang Diyos na yun nag-took initiative. Siya na yung nag-initiate na ipadala si Jesucristo, ang kanyang anak. Si Jesucristo ay acceptable, perfect, and righteous. Tayo hindi. But Jesus Christ is acceptable, perfect, righteous. Anong requirement ng Diyos? Yan. Yung mga bagay na yan, yan ang requirement ng Diyos. Kung gusto mong magbati kayo ng Diyos, yan ang kailangan ng Diyos. Pangalawa, since sin was the offense of the offender, naintindihan po ba? Kasalanan ang offense. At sinong offender ulit? Tao. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Jesus Christ the righteous. Si Jesucristo na matuwid ang namatay para sa kasalanan nating mga offender. 1 Corinthians 15, 3-4, the gospel, ano po ang sinabi dito? For I delivered unto you first of all that which I also received, how that what? Christ died for our sins. Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y nilibing at sa ikatlong araw na buhay nagmagmuli ayon sa kasulatan. Romans 5 verse 7-8. Romans 5, 7-8. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man, some would even dare to die. Ang sabi sa verse 7, doon nga sa matuwid na tao kukunti lang yung gusto magpakamatay para sa kanila. Sa mga good man pa nga good man. Mabubuting tao. Baka nga, konti lang kung meron na mamamatay para sa kanila. Sa mga children. Diba? Do you believe your parents are good? Will you die for your parents? Ay, ibang usapan yun, preacher. Alam mo naman, preacher, life is short. Enjoy life. Diba? So, yun lang yung point niya sa verse number 7. Sa mga good man, hindi nga natin alam kung some would even dare to die. Pero ang puno-punto niyan, verse number 8, tayo na sinners, worse pa tayo sa bad, God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Doon sa mabuting tao, iilan mamamatay para sa kanila. Doon sa mga righteous, hindi natin alam kung may mamamatay sa kanilang marami. Pero doon sa worst, doon sa sinner, doon sa bad, mga kapatid, meron kaya mamamatay sa kanila? Meron kaya mamamatay para sa atin? Bago ka malungkot at isipin, walang nagmamahal sa akin. Walang mamamatay para sa akin. Mga kapatid ko, hindi mamamatay para sa akin. Tutulak pa nga ako kung pupunta sa bangin Diba? Bago ka magmuni-muni at isipin na ikaw ay nag-iisang tao, gusto ko sabihin sa iyo mula sa salita ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa atin. Mayroong namatay para sa atin. And at that, righteous, yun namatay para sa atin. Para sa ating kasalanan, binayaran ni Kristo Jesus. Siya yung namatay in our place. Siya yung namatay to pay for our sins. Dahil hindi maabot ng tao ang Diyos. Dahil nga come short of the glory of God.
sa pamamagitan ni Jesucristo ay inabot tayo ng Diyos. No? Through Christ. Si Jesus Christ, naging God-man. Tama? At isa pa, na gusto ko idagdag sa consideration ng reconciliation, minsan, hindi po pwedeng mag-usap yung offended party sa kayo offender. Kasi magkakarambulan. Tama po? Pag malala talagang kaso, hindi po pwedeng ano na lang eh. Yung magkikita na lang sila, sige, kita tayo sa Jollibee ha. Ano bang dala natin? AK-45? Kutsilyo? Ano ba? Diba? Ganun ang mangyayari. So, kailangan sa ilang mga reconciliation proceedings, kailangan ng papagitna. Kailangan ng representative both sides. Na yun yung kakausap dito, ipapadala yung sinabi niya sa kabilang party. And mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, ang Diyos at ang tao. Sinong kayang gumawa nun? Kaya si Kristo dumating. Siya yung naging tagapamagitan. For the side of God and for the side of man. No? 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God. Amen. And one mediator between God and men. Sino yun? The man, Christ Jesus. Tignan mo, sabi ng iglesia. Tao lang si Kristo. Sabi dito, the man, Christ Jesus. Ay ba, hindi ko naman dinideny na tao siya. Pero hindi ko rin dinideny na Diyos siya. As God, nire-represent niya ang Diyos. As man, nire-represent niya rin ang tao. In His person, mga kapatid. That's why siya yung pinaka-the best na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Naintindihan, si Kristo ang nakakaunawa fully kung ano ang request ng Diyos, kung ano ang demand ng Diyos sa kasalanan. And because He understood completely kung ano yung requirement ng Diyos, naging willing siya na maging propitiation for our sins. Ibig sabihin, siya yung magiging alay para masatisfy niya yung demand ng Diyos. Siya na yung bahala sa danyos. Siya na yung bahala magbayad sa Diyos. At ang bayad, sarili niyang buhay. Romans 3:25. Romans 3:25. Don't worry, malapit na po tayo. Romans chapter 3 verse 25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Another passage is Ephesians 5 verse number 2. Ephesians chapter 5 verse number 2. In verse number 2, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given Himself, ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin, isang hain at sakripisyo sa Diyos for a sweet smelling savor. Alam ni Kristo kung ano ang demand ng Diyos. At sabi ni Kristo, I'm willing to pay that price. I'm willing to die for the sins of men. Naging masunurin siya, mga kapatid, even to the death of the cross. Philippians chapter 2 verse 8. He became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya naman, ang banal at katanggap-tanggap na hain ng Panginoong Hesukristo ay nagpahupa, pumayapa, nagsatisfy sa demand ng Diyos para ang reconciliation mangyari. Hindi tayo makabayad eh. Ano ibabayad mo sa Diyos? Hindi ka naman perfect. Ano ibabayad mo sa Diyos? Hindi ka naman righteous. Ano ibabayad mo sa Diyos? Our righteousness is our filthy rags. Diba?
Anong ibabayad mo sa Diyos kung ang pagbabasihan natin ay kabutihan o kung ano man ang meron ng tao, hindi nga yan magiging katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat hindi nga tayo malinis at tayo po ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya kinailangan na si Kristo magbayad. Kinailangan na si Kristo mamatay. Kinailangan ng isang perpektong hain na walang pagkakasala ang kukuha ng kasalanan ng tao sa krus para bayaran niya. At nung binayaran niya, satisfied na ang Diyos. Paano mo nalaman, preacher, na satisfied na? Nabuhay mula sa mga patay. Kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay, di na sa kanya pa yung kasalanan. Nabuhay siya mula sa mga patay, bayad na. 2 Corinthians chapter 6. A passage after our passage. Sa 2 Corinthians 5. Kaya masasabi ngayon ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, ito. Kasi natapos na yung 2 Corinthians 5, tama? Kaya pagdating ng 2 Corinthians 6, masasabi niya, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya masasabi rin natin, now is the day of salvation. Ngayon na. Kasi fully satisfied yung puot ng Diyos. Naalala niyo yung puot ng Diyos? Revealed from heaven? Ang ginawa ni Kristo, ba't wala na akong puot? Hindi, nasa akin binayaran ko na. Binayaran na ni Hesus Kristo. So, paano niya i-reveal yung wrath niya ngayon sa tao? God, balik tayo sa talata natin, 2 Corinthians 5. God is now in Christ, reconciling the world. Ang term, present tense. Ibig sabihin lang po noon, mga kapatid, hindi pa po reconciled lahat. Nire-reconcile po ang world ngayon. Pero hindi lahat reconciled, past tense. Kaya nga, meron tayong ministry of reconciliation para i-reconcile yung mga tao pabalik sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa lahat reconciled. Hindi lahat saved. Kailangan pang ma-reconcile ng tao. Nire-reconcile ngayon ng Diyos in Christ ang world, not imputing their trespasses unto them. Alam niyo kung bakit? On a human perspective, mga kapatid, balikan natin yung example natin kanina, nakabasag ng windshield. Yung nakabasag ng windshield, wala siyang kakayanan na bumili ng bagong windshield. Dukha. Mahirap pa sa daga. Kumakain once a week. Libre pa. So, ganun kahirap. Wala siyang kakayanan. Pero, dahil may naawa sa kanya, mayroong nagpakabit ng windshield doon sa tao na nabasag yung windshield. Ngayon, yung nabasagan ng windshield, sabi niya, okay na ako. Gawa na. Nasaan na yung nakabasag? Gusto ko lang siya makita at sabihin kung okay na kami. Yung dukha, problemado. Alam niya na gawa na yung windshield. Pero iniisip niya pa rin, wala akong pangbabayad doon. Kung sino man nagpagawa nun. Dumating sa kanya yung mensahe, ang sabi sa kanya, pumunta ka lang daw doon at sasabi at gusto ka lang makita ng may-ari, okay na daw kayo. Ang sabi ng dukha, hindi ako naniniwala doon. Ang mahal nun eh. Paano namang libre yun? Tama? Ganun din yung maraming tao ngayon. Binayaran na ni Kristo yung kasalanan, sabi nila, paano namang ganun? Ang dali naman. Kailangan righteous eh. Kailangan perfect, kailangan acceptable. Hindi naman ako, kailangan gumawa pa ako.
Dukha ka nga eh. Paano mo mababayaran yung demand ng isang mayamang Diyos na hindi mo mababayaran kahit anong yaman mo pa? Sa side ng Diyos, bayad na siya. Sa side ng Diyos, wala na siyang hinihinging ano pa. Pero, wala pang reconciliation. Bakit wala pang reconciliation, preacher? Hindi pa sumasang-ayon yung offender eh. Kumbaga, bayad na yung danyos. Pumirma ka na lang. Tama? So, quits na. Okay na yung kaso natin. Hindi na ako magtutuloy ng kaso. Pakipirmahan mo na lang na hindi na tayo tutuloy. Ang sabi ba naman hindi ako naniniwala dyan. Sa laki ng nagawa ko laban sa'yo, hindi mo na itutuloy ang kaso? Unbelievable! Diba? On God's side, paid niya na. Sa side ng Diyos, pirma ka na lang. Sa side ng Diyos, paniwalaan mo na lang. Para ma-reach ang reconciliation, yung offender must accept the offer of reconciliation from the terms of the offended party. Diba? Sa iba, kapag ang context ay public, may mga nagawa sa public, di po ba? Mga kahihiyan, embarrassment. Ang ginagawa lang po ay public apology. Sasabihin ng offended party, sige, mag-public apology ka lang, okay na. Tama? Yun lang hinihingi. Mag-sorry ka lang online, di ba? Sa mukha mo, pakita mo lang online, sabi mo lang, sorry po, sa nagawa ko, okay na tayo. Minsan ganun lang hinihingi ng offended party. Ang Diyos, as the offended party, through us na ambassadors niya, embahado tayo, mga kapatid. Paano tayo naging ambassador? Paano tayo, di ba ang ambassador representative na isang bansa? For our conversation is in heaven. At doon na tayo nakaupo ngayon. We are seated in Christ already. Kaya tayo representante talaga ng isang banal na Diyos. Ang offended party na ang Diyos, mga kapatid, inaabot niya na yung kamay niya ngayon sa tao. Ano ba gusto niyo pa? Ito na yung kamay ko. Inaabot niya na yung kamay niya sa tao. Be reconciled to God. At ang gumagawa nun tayo. Sinasabi natin sa sanlibutan ito, paniwalaan nyo na si Kristo. Diba? Yung puot niya, naapis na. Kumbaga, sa salita lang ng sanlibutan po punta ka na sa akin, di na ako galit. Tama? Bakit siya hindi nagalit? Dahil kay Kristo. Dahil na-satisfy ni Kristo yung requirement niya. Kaya kapag dumaan ka kay Kristo, hindi siya galit. Kapag hindi mo sinang-ayunan yung offer niya, galit na siya ulit sa'yo. Pagkatapos, pag nag-rapture na, ano na po yun? Day of wrath. Ngayon, day of salvation. Pag nag-rapture at kinuha ng mga mananampalataya, ano na yun? Day of wrath. Bakit? Wala na Wala nang mai-in Christ ulit kagaya natin. Basahin mo yung talata. Verse number 19. To wit, 5:19 ng 2 Corinthians, that God was in Christ. Saan siya nagre-reconcile? In Christ. Ulitin ko, saan nagkakaroon ng kasunduan? In Christ. Kaya kapag umalis ka labas kay Kristo, o kapag may dinagdag ka pa kay Kristo, walang reconciliation. Kasi parang sinasabi mo, binayaran mo na, o Diyos, okay, bayad na pala yung kasalanan ko. Pwede bang dadagdagan ko pa yun? Hindi nga sabi nga ng Diyos, tagapin mo lang. Sabi nga ng Diyos, paniwalaan mo lang. Hindi, gusto ko dagdagan ko pa para mas suwabe. Wala na. Kapag dinagdagan pa natin ng ginawa ni Kristo, inaasar natin ang Diyos. Minamaliit natin kung ano yung kanyang binibigay. Ulitin ko po, ang gumagawa ng offer at demand, yung na-offend, hindi yung offender. Tama? Kaya hindi ako yung tatanggap sa Diyos Dapat siya yung tumanggap ka sa akin kasi ako yung nagkasala, siya yung walang kasalanan.
So para bagang nagkautang ako sa inyo ng 20,000. Ang sabi ko ba naman sa'yo, oy sis, okay na tayo ha? Oh, nasaan yung bayad? Alam mo naman, okay na yun. Di ba? Hindi, ibayad mo yun, 20,000. Para okay na kayo. Tama? Pero, ibig sabihin lang, on God's side, mga kapatid, sa side ng Diyos, bayad na. Huwag mo nang dagdagan pa yung binayad ni Kristo kasi kapag dinagdagan mo yun, hindi mo makukuha yung benepisyo na magkasundo. Reconciliation. Mga kapatid, pag nireject ang offer ng Diyos na reconciliation ngayon, ito yung ministry natin, ulitin ko po. Ang resulta, eternal condemnation. Ang sentensya, hindi na mare-reverse kahit ng sinong hukom. That verdict will be final and unending. Kapag sinabi ng Panginoon, oops, wala na. Hands off na ako sa'yo. Inofera na kita, libre walang bayad, ayaw mo yung libre walang bayad, gusto mo yung may bayad at nahihirapan ka. Sige, I'll give you that. Go through the tribulation period and survive. Good luck. No? So, kaya po, this should change our attitude sa pagbabahagi ng Word of God. Amen. No? Ang preaching natin, hindi impyerno, ha? Ang preaching natin, yung kaligtasan na kay Kristo Jesus. Alam na rin nga, yung mga tao, napapunta sila impyerno eh. Most of them. Pero alam ba nila na merong offer ng reconciliation ng Diyos? Kaya po, ang attitude natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi panakot. Alam niyo yun? Tao po? Yes, sino po sila? Shining Light Baptist Church. Do you want to go to heaven or not? If not, go to hell. Ang approach natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi po panakot. No? Ang approach po natin ay pagkikiusap. Even pagmamakaawa pa. Sa mga anak, di po ba? Pag nagpapaalam tayo sa magulang natin, yung gustong-gusto mo sumama sa isang sasamahan mo, yung nagmamakaawa ka tayo, Ma'am, sige na, bawal nga anak. Mama naman, maganda doon. Lahat yung mga kaibigan ko nandoon. Ang daming pwedeng bilhin doon, di ba? Yung pag nagmamakaawa ka, di po ba? Alam natin yun eh, kung paano ka magmakaawa. Alam niyo po ang term na ginamit ng Bible, verse 20. As though God did beseech you. Ibig sabihin, ang method natin, pagmamakaawa sa tao. Ibig sabihin, halimbawa si Kaden, yung tao na kailangan maligtas, Kaden, sige na, paniwalaan mo si Kristo. Kasi binayaran niya na yung kasalanan mo. Sige na, paniwalaan mo si Kristo. Sige na, intindihin mo na binayaran niya na, bayad niya na. Tayo kaway dati, pero ngayon binayaran na ni Kristo yon. At kailangan mo lang paniwalaan si Kristo Jesus. Para ikaw ay maligtas. Kung pwede pa umiyak ka sa kanyang kaluluwa. Bakit po? Para lang maintindihan niya na seryoso ka at ang gusto mo talaga nakikiusap ka sa kanya. Bakit ka ganun sa kanya? Dahil naintindihan mo ang ministry of reconciliation. Ministry of reconciliation, hindi yung believe on the Lord Jesus Christ and if not, go to hell, you folks. No? Hindi ganun. No? Hindi po ganun, hindi dapat ganun. Bakit po? Kasi, isipin natin, nung una mong napakinggan ng gospel, di mo naman pinaniwalaan eh. Naging long-suffering ang Diyos sa'yo. Naging long-suffering ang Diyos sa akin. Ibig sabihin, naging pasensyoso ang Diyos na kahit ni-reject ko ang mensahe niya, ang kamay niya hindi niya itinaas. Nakaganyan lang. Sige na, paniwalaan mo. Ayoko nga. Sige na, paniwalaan mo. Sige na, hanggat naintindihan. Yun lang pala. Lord, ito na pala. I believe. Praise God. Ang kamay ng Diyos,
nung inabot mo, hindi niya, oops, teka lang. Tignan ko muna kung seryoso ka, ha? Di po. Ang Diyos, yun ang picture. Yung kamay ng Diyos, nakababa, naka-extend. Day of salvation ngayon. Gusto ng Diyos maligtas ang mga tao. At ang ginagamit niya for that end ay tayo pong mga ambassador niya. Ito po, intindihin natin ha. Ang ambassadors, hindi lang po lalaki. Hindi lang po pastor, hindi lang po preacher. Lahat ng mga naligtas, ambassadors for Christ. We have that ministry. Lahat tayo dito naligtas, na mag-claim na ligtas ka. You have that ministry. I have that ministry. And that ministry is, kailangan maipakita natin sa tao ng ating puso para sa kanila. Gusto natin silang masave. Hindi condemnation ang ating i-preach, kundi salvation. That should change our attitude toward the lost, mga kapatid. Kasi mapapahamak na nga sila eh. Impyerno mo pa. Di ba? So walang problema magbabanggit tayo na impyerno sa preaching. Pero please, wag tayong maangas. No? Iba ang matapang sa maangas. No? Matapang tayo para kay Kristo. Mangaral tayo kung saan man tayo mapunta. Pero wag tayong maangas. No? Wag tayo, ayaw mo si Kristo ko? Tignan natin. Isang araw? Diba? Ganun pa ang ugali, no? Hindi po, mga kapatid. Tignan niyo po, verse 20, dito tayo magtatapos. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us. Do you understand that? Sa pamamagitan natin, ang Diyos ang nakikiusap. Ha? Ang Diyos pa ang nakikiusap? Yes. Ang Diyos ang nakikiusap na masave ka na. Kasi kung hindi ka masasave, anong consequence? Kung hindi ka maliligtas ngayon, now in the day of salvation, kung hindi ka masasave ngayon, what's the consequence? Kung mag-rapture, magpunta ka ng tribulation period, kala mo magliligtas ka kung magtitiis ka hanggang wakas? Ni-reject mo na yung gospel eh. May strong delusion na naghihintay. Magpapapugot ako ng ulo. Katapang mo. No? Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nasi-save at hindi mo patiyak na yung kaligtasan pala natin ngayon, hindi pinagtatrabahuan. Kundi mayroon nang nagtrabaho para sa atin. Ang ministry na ito, Ministry of Reconciliation, inaabot na ng Diyos yung kamay niya. Please, hindi na siya galit. Diba? Uwi na. Diba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That should be our attitude even sa street preaching natin. Our attitude is beseeching. Diba? So, wag tayo masabihan na, ay, ano ba naman mga tao na yan? Parang galit. No? So, sana, ang ano nila sa atin, ang ugali natin sa kanila ay nakikiusap tayo sa kanila. Diba? Alam niyo yung mga, kumakatok po kami sa puso nyo. Kung meron po kayong may bibigay, may mga, diba? Ganun yung ano nila eh. Approach nila, bakit? Ang approach nila ay nagpapaawa sila. Pero tayo hindi, mga kapatid. Ang approach natin, nagmamakaawa tayo sa kanila kasi kung hindi, mapapahamak sila. Isipin mo na lang, ang isipin natin, mahal natin sa buhay. Kung malulunod na siya, paano ka sisigaw ng tulong? Tulong! Kung hindi, sige, mamatay na siya, okay lang yan. Ganun ba? O kapag malulunod, tulong po, tulong! Malulunod po yung aking kapatid, malulunod po yung aking tatay, malulunod po yung aking tito. Di ba?
So yun yung ating approach, mga kapatid, beseeching. Sa Old Testament, tao ang nagmamakaawa sa Diyos. Ngayon, sa panahon na ito, ang Diyos ang nagmamakaawa sa tao. Sige na, maligtas ka na, ano ba? Di ba? Kulit mo. Hindi. Sige na, nagmamakaawa, beseeching, entreating, supplicating, imploring, mga kapatid, pakiusap, be saved. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa munting panahon na meron po kami ngayon. Salamat sa pagkakataon na maibahagi ang iyong salita ngayong umaga sa inyo po mga tao. Nawa, maintindihan po naming lubos ang aming pong ministry. That this ministry, O God, is your ministry through us, as though God did beseech you by us. At kami po ang mga embahador mo, ambassadors for Christ, na dala-dala ang mensahe pong ito ng pagkakasundo. Reconciliation between God and man. Salamat po that you paid the price na hindi namin kayang bayaran kailan paman. Salamat po sa ipo, ikaw ang maitaas, maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.